days na lang ay Christmas na. Sino yung may mga plano ngayon? Ano-ano naman yung mga plano ninyo? Ano? Actually, nakakalungkot ngayong Pasko, ang dami ko napapalitaan nagkakasakit. Ano, nilalagnat, rinarangkaso, sinisipon, inuupo. Ano? So sana ho, gumaling ho kayo. No? Kasi talagang pagdating talaga ng mga ganitong panahon, puso yung mga lagnat, mga sipunubuhan kasi malamig. No? So tayo naman, anyway, may mga plano tayo. No? Ngayon ito, no? Ano kaya ang mangyayari o ano kaya ang gagawin ninyo kung sakaling ang mga plinano ninyo nagkataong nasira o kaya hindi nangyari? Alam niyo po ito napansin ko kapag tayo mayroong expectation at hindi yan na-meet ng reality, doon tayo nagkakaroon ng malaking conflict sa buhay, ng malaking problema, ng malaking kalungkutan. When our expectation doesn't meet reality. Kumbaga, ito yung expectation mo, ang nangyari ito. Parang ganito, umorder ka ng cake. Ang in-order mo online ay, kumbaga parang choco overload na cake. Siyempre, diniliver, dumating. Ang dumating pagbukas, parang lahar, parang lahar na nangyari sa cake ko, lahar landslide na, hindi na yung overload chocolate. Di ba parang nasisira yung ating mood, naiinis tayo, So, anyway, ito yung ang aking i-share sa inyo ngayon, parang ito yung title, When God Interferes into Your Plan, Kapag yung ang ganda ng plano mo, planchado na, i-execute na lang, pangyayarihin na lang, pero ang nangyari, dumating si Lord, inedit, pinakialaman yung plano mo, ginalaw yung plano mo, ano kaya mangyayari? Nakalagay dito sa next, sabi ko nga po, when emotional eruption happens when we experience disruptions in life. Totoo yan. Kung minsan, nagagalit tayo, sumasabog tayo sa galit, parang naiinis tayo kapag yung mga plano natin sa buhay nadi-disrupt. Actually, tandaan nyo, Church, maging sa pagtulog lang, maano ka lang, kumbaga, magambala ka lang sa pagtulog mo, nakakainis na how much more pa kaya yung mga plano mo sa buhay, mga 10-year plan, 5-year plan, long-term plan, biglang nagkaroon ng disruptions. Ako naniniwala, emotional eruption happens. Sabi ko nga, yung pagtulog nga lang, nakakabattery na kapag ikaw ay nagambala ng tulog, parang hindi ka na maano. Nangyari sa akin yan, kasi natutulog ako, madaling araw, siguro last month nangyari sa akin to Ang hipin ng tulog ko, nalipungan ako kasi ang sikip ng dibdib ko. Hirap na hirap ako huminga. Sabi ko, may ano na yata ako Maatake yata ako sa puso, may sakit yata ako sa puso Parang may nakadagan sa dibdib ko Nung nagising talaga ako, nakita ko talaga may nakadagan sa dibdib ko yung anak ko si Julia Ayan. Pagka ganyan ang mga nangyayari sa atin, yung mga disruptions in life, parang na-istorbo yung tulog mo, nagambala yung tulog mo. Parang ano ba to? Sabi ko, buti na lang, nakatagal si Julia, yung talaga ako inaatake sa puso, sabi ko gano'n. Mas matindi yung isa kong anak, yung panganay, nung baby yan. Siguro mga 3 years old siya nun. Natutulog din ako. Nagising na lang din ako kasi hindi rin ako makahinga. Ano po anong ginagawa niya sa akin? Yung daddy niya, pinapadaddy po sa akin. Sabi ko, Jaya, ano ginagawa mo? Ayan, minsan sa church sa buhay natin nakaka-experience tayo ng ganyan, Yung bang smooth sailing yung mga pangyayari, ang ganda, mamaya-maya may biglang yung mga gagambalan may mga spider boy. Actually, may mga spider boy tayo sa buhay. Kasi sabi ko, spider boy, mga nang gagambala sa buhay mo. I-storbohin ka, gagalawin yung plano mo, pakikialaman, masisira ang problema, hindi sila mag-a-adjust. Ikaw pa ang mag-a-adjust. So dito po sa kwento natin, may plano itong taong ito, itong young man na ito, si Joseph. Ang ganda ng plano niya. Ang problema, si Lord, nang himasok, pinakialaman yung plano niya. So dalawa lang ang pwedeng mangyari. Is either si Lord ang mag-a-adjust sa plano ni Joseph, o si Joseph ang mag-a-adjust at mag-a-adapt sa plano ng Diyos. Madalas sa ating nangyayari yan Ang ganda ng mga plano natin sa buhay natin, ang ganda ng mga iniisip natin, ang ganda ng mga gagawin natin. Kaya lang minsan dumarating si Lord, but the question is this, sino bang mag-a-adjust? Ikaw ba ang mag-a-adjust para kay Lord? O nakakaya naman kay Lord na siya pa ang mag-a-adjust sa ating mga plano? Actually, dalawa lang yan
thy will be done or our will be done. Tama po ba mga kapatid? Pero dito po sa ating i-share ngayon, ang itikwento natin, si Joseph yung nag-adjust Si Joseph yung nag-conform, nag-adapt doon sa plano ng ating Panginoon. Siya yung nag-submit at nag-surrender doon sa sovereign will ng ating Panginoon. So ito yung title natin, bantay sa title, When God interferes into your plan. At mas maganda na ito, mas maganda na kapag ka si Lord yung nakialam sa plano mo. Mahirap kapag ka nakialam sa plano mo, yung kapitbahay mo, yung ibang tao, yung unbeliever ang nag-influence sa plano mo, at pinakamahirap kapag ang demonyo ang nakialam sa plano mo, at pinayagan mo siyang pakialaman, i-edit ang plano mo. Pero, ang nangyari kay Joseph, bagamat nung unang tingin, nung unang sulyap, parang hindi maganda, parang hindi ayon sa kanyang pinaplano, pero ang ending, grabe napakaganda pala. Dito po sa kwento natin, sa Matthew 1:18-25, merong 4 na bagay na nangyari. Number 1, doon tayo sa outline. Ito po, original plan. Ayan. Ano yung original na plano ni Joseph? Let's read yung verse 18. Sabi dito, this is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. Engaged. Sa mas malalim na term, betrothed. Engaged, betrothed. Baga, parang sa Jewish context, sabi ko lang nakaraan, it is considered na kasal na, o mag-asawa na sila, kasal na lang ang inaantay, yung formality na lang, pero hindi pa sila nagsasama. Ikakasal na lang ang kulang. Yung formality na lang, pero considered as husband and wife na sila. Pero, bawal pa silang magsama sa iisang bubong. Wala pang union na nangyayari. Ganyan po kalalim ang Jewish engagement. Ito na. Andyan na yung date, ikakasal na lang, formality na lang, naka-pledge na naman sila yung mag-aasawa. Pero ito ang nangyari, But before they came together, ito na, bago na sila ikasal, ang nangyari, si Mary, she was found to be with the child through the Holy Spirit. So siguro nung una, napapansin ni Joseph, ba't para yatang tumataba ka? Ba't parang kumain tayo ng Jollibee nung nakaraan, nagsusuka ka? Ito yung mga nakakatakot na pangyayari, Siguro sasabihin ni Mary, buntis ako eh. Sabi ni Joseph, what? Alam mo yung mga expression na gano'n? Sino nakabuntis sa'yo? Wala bang may mga tanong si Joseph eh. Ano pangalan ng guy? Ano pa pangalan niya? Si Paulo ba? Si Gerald ba? Si Aljur ba? Sino ba si Anthony ba? Yung mga tanong na gano'n mga kapatid. Sino nakabuntis sa'yo? Sino yun? What? Kasi ko sinasabi ni Mary, hindi. Nagpakita sa akin ang anghel ng Panginoon, yung Holy Spirit eh. Yun yung nag-enable sa akin na magkaroon ng ganitong pangyayari eh. Siguro kung kayo si Joseph, ako hindi ko maniniwala eh. Oo. Ang paniniwalaan mo, yung betrothal ninyo, naging betrayal, kapatid. Tama ko ba? Yung betrothal na pangyayari, yung engagement, ang tingin mo, betrayal. Ayan, merong iba si Mary. Pero dito po, pansinin po natin sa experience ni Joseph. Actually, ang ganda ng plano niya eh. Asaan dyan yung exciting part, ikakasal na kami, eto na, nandyan na yung magagandang plano. Tignan mo sa outline, merong excitement at merong expectation. Di ba pagka ganyan, ako nung kinasal ako, excited ako eh, tsaka bago ini-expect eh. Andyan excitement kasi sa wakas, mapapasa akin na siya, ayan. Sa wakas, mag-iisang dibdib na kami, ayan. Sa wakas, matutuloy ko na ang aking mga pangarap at ang aking mga plano. Expectation kay Joseph, in a sense na, yes, magkakapamilya na ako, ayan, magiging masaya na ako, magiging ganap na lalaki na ako, Kaya lang ang problema, ito, yung excitement, tsaka yung expectation na nangyari kay Joseph, nung pinakialaman ng Panginoon yung kanyang plano, ito yung pangatlong E, nagkaroon ng embarrassment. Embarrassment in a sense na kung titignan natin yung mga tao na nakatingin at nakakasubaybay dun sa kanilang love story ni Joseph at si Mary, di ba siyempre alam ng mga Hudyo, alam ng mga kapitbahay nila, mga Marites eh, ikakasal pa lang sila, bakit buntis na? Di ba nakita niyo yung gano'n,
So, biruin nyo, no, yung excitement, tsaka yung expectation ni Joseph, napalitan bigla ng embarrassment. It is simply because God interferes into His plan. Ano ho? Pero, tanda natin, church, sa kabila ng ganitong pangyayari, ano ho, hindi pala, bagamat embarrassment sa tingin ng publiko, sa tingin ng society, pero ang plano talaga ng Panginoon dito, gumawa ng mirakulo sa buhay ni Joseph at ni Mary. So ito ang original plan, expectation, excitement, but the problem is, nung pumasok ang Panginoon, ito na, nagkaroon ng embarrassment. Ngayon ito, ang original plan ni Joseph, ikakasal sila, may plano na kung saan titira, may plano na kung ano yung future, nakialam si Lord. Of course, ang nangyari, mag-a-adjust si Joseph. Pangalawang pangyayari, ito po, meron siyang alternative plan. Ayan, basahin natin yung verse 19. Ano ang gagawin niya rito, no? Sa verse 19, ito sabi ni Matthew, because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Ayan. Ang plano ni Joseph, kawawa naman si Mary. Ano yun? Yung parang, bagamat, akala niya, ito, tanda natin, akala niya nagtaksil sa kanya si Mary, hindi niya isa-shout out sa publiko. Kumbaga, hindi mo ibubulgar sa social media kapag ang ex mo pinagtaksilan ka. Hindi mo ipapakita yung mga yung mga screenshot ng mga conversation. Si Joseph iba tahimik eh. Si Joseph tahimik lang eh. Tahimik lang siya. Ang alternative plan niya, tatahimik na lang siya, i-divorce quietly si Mary at magkakahiwalay sila. Nasa kayong si Mary is hindi mailagay sa public disgrace. Actually, hindi lang public disgrace ang sasabihin dito ni Mary, kung sakali eh. Ano ito kung ano? Death penalty. Kasi ang adultery nung araw, pagka napatunayan, stoning, pagbabatuhin siya hanggang sa siya ay mamatay. But since Joseph was a righteous man, hindi niya ito ginawa, hindi siya naghabla ng kaso, kundi ang gagawin lang niyang legal na pamamaraan is quietly i-divorce niya itong si Maria. Ayan, dito po, sa second part, yung alternative plan, ipinakita nito yung character ni Joseph. Pasahin po natin, Joseph's character is revealed through the choice he made and compassion he showed to Mary. Tandaan nyo, yung verse 19, dito po ipinakita yung tatlong letter C ni Joseph. Yung kanyang character, yung kanyang choice, and yung kanyang compassion. Ito po, pagka ang plano ba natin, nagkasira-sira na, hindi na going according to the plan, anong ginagawa mo? Dapat kagaya natin si Joseph maipakita yung karakter mo, maipakita yung choice mo, at maipakita yung compassion mo sa mga taong tila baga sumira sa plano mo. Ganyan ang pinakita ni Joseph. Yung karakter niya, yung choice niya, at yung kanyang compassion o awa kay Mary. Character in a sense na patuloy siyang naging matuwid, naging righteous, nadadaanin niya sa tama at legal na pamamaraan yung kanyang response sa akala o inakala ng pagkataksil ni Mary, yung choice na in a sense na hindi niya binulgar publicly si Mary, at yung compassion na ipinakita niya kasi kawawa naman, mga kapatid. So, ang alternative plan ni Joseph, eto, palihim na i-divorce. Hindi ko hihiyain. Hindi ako maghihiganti kay Mary. Napagamat talagang wala naman talagang ginawa si Mary, inosente. Pero ang maganda kay Joseph, kahit na ang akala niya masama yung kanyang girl, mga kapatid, ginawa pa rin niya yung tama. Dapat ganyan din po tayo. Whenever somebody disrupts our plan, intervenes into our plan, destroy our plan, dapat ipakita pa rin natin yung ating character, yung ating choice, at yung compassion doon sa mga taong inaakala natin na sumira ng himasok at nakialam sa ating plano. So ito na nangyari, nung i-divorce na ni Joseph si Mary, kumbaga parang si Joseph, ito yung tamang daan. Ito yung daan na pupuntahan ni Joseph Bagamat maganda yung plano ni Joseph, pero mali pa rin, papunta na si Joseph dito Kaya lang, mamaya-maya may anghel na humarang habang tatahakin ni Joseph yung inakala niyang tamang daan, pero maling paraan, maling daan pala. Sa verse
21 o 22-23, ipinakita dito yung plano ng Panginoon. So, listen to this. May alternative plan. Ano? Merong original plan, may alternative plan, and merong plano ang Diyos. Dinatag dito. Let's read yung verses 20-23. Ito. But after he had considered this, ibig sabihin nung kinukonsider, alternative plan nga eh. Kinukonsider niyang i-divorce, hiwalayan, iwanan si Mary. Ano? Alternative plan. But after he had considered this, papunta na siya ron eh. Ano? An angel of the Lord appeared to him. Papunta na si Joseph doon sa maling plano niya, hinanap siya ng angel. Nagpakita saan? Sa panaginip. An angel of the Lord appeared to him in a dream and said, ang ganda ng bati ng angel, Joseph, son of David. Alam niyo pa kaya ikaw ay tinawag na son of David nung araw? It tells about your what? Yung pagiging royal blood mo, yung pagiging descendant mo sa line ni David. Ayan, no? Joseph, son of David. Ano sabi ng angel? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na ituloy yung marriage niyo ni Mary. Ituloy niyo yung engagement, ituloy niyo yung wedding niyo, sabi ng angel. No? Do not be afraid to take Mary home as your wife. Because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Dahil ang pinagbubuntis niya ay galing sa loob ng Espiritu Santo. Miraculous yan. Virgin birth si Mary, yun ang sinasabi dito. No? Sa verse 21, nagdugtong ulit, she will give birth to a son. Pero in-explain niya, nagkaroon ng explanation. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Pero yun ang ibig sabihin pala nung Jesus, Savior, mga kapatid. Savior ang ibig sabihin, tagapagligtas. Actually, yung pangalang Jesus sa mga Hudyo, sa mga Israelites, common yan. Normal yan. Parang Juan, parang Pedro, very common. So nakita nyo, yung uncommon person, para lang tayo iligtas, pinasok niya maging yung common name in order for us to be saved. Verse 22, ito po nangyari. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Ang sabi ng angel, Joseph, yung nangyayari kay Mary, napalita na 100 years ago na. Nakasulat sa Old Testament, nakalagay sa aklat ng mga propeta. Kaya huwag kang matakot na pakasalan si Mary at alagaan yung pinagbubuntis niya. At napapangalan mo dyan, Jesus, sabi ng angel. Verse 23, ito, the virgin will be with a child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Ibig sabihin pala ng Emmanuel, God with us. Ano pa ng pangalan niya, Emmanuel. Sumasa atin ang Diyos. Grabe, hindi lang, actually si Jesus Christ, Diyos na may katawang tao Kasi pag si Jesus Christ tao lang, dapat hindi Emmanuel yan Dapat ang pangalan hindi God with us Dapat, men with us. Ayan, dapat ganun siyempre si Lord nagkatawang, Diyos na nagkatawang tao, God with us. Hindi naman sinabing sumasa atin ang tao, hindi. Sumasa atin ang Diyos. So, it tells us about the divinity of Christ, the deity of Christ. It tells us about the nature of Christ. Emmanuel, God with us. Tandaan nyo, hindi tao ang pinadala ng Diyos para sa atin. Diyos na nagkatawang tao, bugtong na anak niya, si Jesucristo, the Word became flesh, Son of God, Son of Man, dumating sa atin upang tayo ay ligtas sa ating mga kasalanan. So ito na, nag-explain yung angel, at kung minsan, meron tatlong ina-ipuproduce sa atin yan Pasanin po natin, The angel's message to Joseph composed of three things. Merong explanation of Mary's pregnancy, merong exaltation of Christ, and merong excitement of His coming. Ayan, tatlong tingnan po natin, Church, ako naniniwala, whenever we read the Word of God, whenever we study His Word, the Bible, ako naniniwala dapat magkaroon ng tatlong isa buhay din natin Kailangan maunawaan mo Kailangan ma-explain sa iyo ng Espiritu Santo yung binabasa mo, yung maintindihan mo Kailangan ma-exalt si Christ as you read His Word, as you read the Word of God. At kailangan mag-produce ito ng excitement whenever you read the Word of God. So, ganyan ang nangyari kay Joseph
Nung kinakausap siya nung anghel sa panaginip niya, ito ang nangyayari. Pinaliwanag ang pagbubuntis ni Mary na talagang miraculous, no? Inangat at pinapurihan si Kristo na yung batang pinagbubuntis ni Mary ay tatawagin Jesus, Emmanuel, no? Diyos na nagkagawang tao. So na-exalt si Christ at binanggit din dito yung kanyang purpose na tayo iligtas sa ating mga kasalanan. And then ito na, yung excitement of His coming, in a sense na yung pagdating ni Kristo pala ay matagal na palang promise hundreds years ago ng panahon ni Joseph. So biruin nyo, no, church, dapat ganyan ang impact ng Christmas sa atin eh. Mapaliwanagan tayo ng true purpose of Christmas, maging excited tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon at nawa maitaas siya sa buhay natin. Ano? Then after that, nung nilatag ng angel yung plano ng Panginoon, ito na, verse 24 and 25, Joseph decided. Ano decision niya? Tutuloy pa rin ba niya yung i-divorce si Mary quietly? Hindi. Dito tayo sa plano ng Panginoon. No? Ang akala ni Joseph nung una, yung dream niya na naging bangungot, actually akala niya nightmare, bangungot, ay talagang dream and perfect will and plan pala ng Panginoon sa buhay niya. Na-experience nyo na ba yan, mga kapatid? Yung mga bangungot na mga experience nyo sa buhay, akala nyo talagang bangungot na, pero ito pala yung talagang plano, dream plan ng Panginoon, na talagang pasasalamatan mo, Lord, salamat Panginoon, nangyari sa akin ito, Panginoon. So basahin natin yung pag-obey niya sa plano ng Panginoon, verse 24 and verse 25. When Joseph woke up, gising na, no? He did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Kumbaga sabi ni Joseph, Mary, alam ko na hindi ka nagtaksil, alam ko na faithful ka, alam ko na mabuting babae ka, pagpasensyahan mo na ako. Ayan. Na-hype lang ako sa mga intriga nangyayari sa showbiz, kaya muntik ko na silang kayahin. Muntik na rin kitang i-divorce, muntik na rin kitang hiwalayan, muntik na rin kitang i-post sa social media. Pero kinausap ko ng anghel at ipiniliwanag niya sa akin. At nung pagtapos niya ipaliwanag sa akin ito, na in-exalt niya si Christ sa aking panaginip, ito na, nagkakaroon na ako ng excitement sa buhay. Kumbaga yung purpose ko in life, na-revive na buhay, kasi ang alam kong ipinagbubuntis mo, walang ibang kundi ang ating Panginoon Jesus. Ayan. Tutuloy natin ito, palakihin natin yung baby, and he will be great, ayan, in the sight of men, and especially in the sight of God. Verse 25, meron ba? Ayan. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Ayan. Dito po sa last part, ang ganda nung ginawa ni Joseph eh. Nagkaroon siya ng, alam niyo ba yun, yung quick response sa plano ng Panginoon. Quick response. Nagkaroon siya ng matinding, alam niyo ba yun, yung pinigil niya yung sarili niya na hindi mo sila magkaroon ng labing-labing ni Mary. No? Tapos, eto na, pinakatawanan niya, talagang ginawa niyang family si Mary at si Jesus Christ. Ano? Sa verse 26, wala na ba? Ay, wala na. Dito na ako natatapos itong ating pagbasa. No? Ngayon, ano po yung natutunan natin dito? No? Ito po, tanda po natin, binigyan ng vision ng angel, binigyan ng vision ng angel si Joseph. Nung nakita niya yung vision sa panaginip, napaliwanagan siya, in-exalt si Christ, nakaramdam siya ng excitement, ano gagawin mo? Dapat may pang-apat na letter E. Ano? Execution. Execution. No? So, in-explain, in-exalt si Christ, nakaramdam ka ng excitement, dapat hindi natatapos sa excitement part yung vision. Dapat may fourth part, execute the vision. Tandaan nyo, vision without implementation is just hallucination. Kung hindi sinunod ni Joseph yung klarong-klarong explanation, exaltation na diniscuss ng angel sa kanya, hallucination lang yan. Kahit nasabi natin totoo yan,
hallucination lang yan kasi walang execution, walang implementation. Mabuti na lang sumunod si Joseph. Kayo, mga kapatid, sa personal na buhay ninyo, of course, ang Panginoon nagsesend ng vision sa inyo, nagsesend ng kanyang will sa inyo sa pamamagitan ng Bible, sa pamamagitan ng mensahe niya, sa pamamagitan ng mga, alam niyo ba, sa pamamagitan ng conviction of the Holy Spirit. Ano ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo sa mga revealed messages ng Panginoon sa inyo? Sa mga pahay ng mga kaibigan ninyo, sa mga pahay ng mga godly people sa inyo, ano ginagawa ninyo? Oh. Tandaan natin, ang Diyos nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Bible niya, sa pamamagitan ng mensahe niya, sa pamamagitan ng mga ibang tao, sa pamamagitan sa payo ng ibang tao, nangungusap ng Panginoon. Pero ano ang gagawin natin sa mga visions, sa mga pahayag ng Panginoon sa atin? Lalagyan ba natin ng execution o may excite lang tayo? Sana po, ang mensahe ng Panginoon sa buhay natin, huwag lang matigil sa excitement part. Yung na-excite ka lang, mamaya hindi ka na-excited, ayaw mo nang gawin, kailangan mapunta yan sa execution part. Mapunta yan sa implementation. Kasi vision without implementation is just hallucination. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-hallucinate. Ayan. Gawin na natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Okay, dito na tayo matatapos. Kung sakaling ikaw si Joseph, kapatid, actually, meron tayong parang 4 na choices eh. Kung ang Panginoon ay sakasakaling feeling natin, ini-edit yung plano natin. Feeling natin may pinapatigil tayong ibang gawain. O feeling natin may pinapagawang gawain sa atin ng ating Panginoon. Si Joseph, pwede nang sabihin yung sa situation niya, I'm gonna fix it. Actually, yun yung unang plano niya, yung alternative plan niya. Ang fixed plan ni Joseph, i-divorce quietly si Mary at manahimik na lang. I'm gonna fix it. Ayan. Pangalawa, ito. Pwedeng sabihin dito ni Joseph, quit na ako, Lord, ayoko na. Bahala na kung anong mangyari, Panginoon. Kung ma-intriga ako, kung i-bash kami, okay lang yun. Basta ako wala na akong kinalaman dyan. Out ako, Lord, sa plano mo. Ganun ba tayo sa plano ng Panginoon? Quit ka na. Quit sa cell group, quit sa ministry, quit sa church. Ayaw ko na. Ayan. No? Sabi ni Julia, ayaw what? Ayaw ko na. Ayaw ko na. Quit. Kapatid, huwag ka mag-quit. Ang ganda ng plano ng Panginoon, in-explain naman, in-exalt naman si Christ, nagkaroon naman ng excitement kung narinig mo, so don't quit. No? Ito yung pangatlo, bitter. Ano ba naman ito, Lord? Ganda na ng plano ko eh. Yan tuloy, Panginoon, dahil sa plano niyo, pinagtatawanan nila kami. Actually, pwede maging bitter si Joseph at si Mary. Pero hindi eh. Naging blessed sila. Instead na maging bitter ka kasi hindi nasunod yung plano mo, dapat maging feeling blessed ka kasi ginalaw ni Lord yung plano mo. Actually, sa totoo lang, gusto ko kaya yun. Nung bata ako, nag-aaral ako, elementary ako, meron kaming subject na English composition eh. Pinagagawa kami ng teacher namin ng isang pahina ng kung ano ang isulat mo sa English language, English term. Gusto ko na pinapabasa sa nanay ko yung yung gawa ko para ayusin niya, i-edit niya eh. Kaysa naman na ipasok ko direkta sa teacher ko, makikita ng teacher ko, English Barok pala ako, English Carabao. Hindi makakahiya mga kapatid. Mas maganda kung barutin sa buhay natin, yung blueprint ng plano mo, yung mga ginagawa mo sa buhay mo, ipakita mo kay Lord. Lord, i-edit niyo yung gawa ko. Baguhin niyo, Lord. Sige, Lord, tanggalin niyo yung mga maling grammar, tanggalin niyo yung mga maling statement, tanggalin niyo yung mga maling, yung mga maling, kung ano-anong technicalities, Panginoon. Ayusin niyo, Panginoon. At kapag inayos ko, Lord, gagawin ko, susundin ko. Ayan. Pero ito pinakamagandang ginawa dito ni Joseph, yung pang-apat, yung surrender. Pag surrender, ibig sabihin ng surrender ito, tinatapon mo na yung original plan mo, tinatapon mo na yung alternative plan mo, Lord, yung plano mo ang gagawin mo. Sumuko na ako sa plano ko, pero ako, Lord, magpapasama ko rito. We surrender to our original plan and we submit to God's plan. Yan po ibig sabihin. Yung bang ayaw ko na sa plano ko, bagamat mas mahirap, mas uncomfortable yung plano ng Panginoon, pero dapat paniwalaan natin
kung ano yung ginawa ng Panginoon, kung ano yung nais niya sa buhay natin, ayan yung the best para sa atin. Tama mo ba mga kapatid? Ayan, surrender. Okay, dito na tayo matatapos. Ano nakalagay? Not all disruptions happen to destroy our plans in life. Some come to give us a better and clearer purpose in life. Okay, tayo dito ngayon, mga kapatid. Magmuni-muni nga ako tayo. Nung bata kayo, nung nangangarap pa kayo, o kayo mga kabataan, habang kayo nangangarap, nagkagawa ng plano, kamusta kaya? Kamusta ang decision making, ang plan making ninyo? Kamusta yung mga long-term plan, short-term plan ninyo? Ito ang tanong mo sa inyo. Sa tingin nyo ba pasok si Lord sa plano ninyo? Kasama ba si Lord sa plano ninyo? O kaya minsan, ganito ginagawa natin nakikibargain tayo. May plano tayo, may proposed plan tayo kay Lord. Ibinigay natin kay Lord. Ang daming mga editing na ginawa si Lord sa plano natin. Kailan dito papasok yung bargaining na tinatawag? Lord, hindi ko susundin 100% yung plano mo. 50-50 tayo, Panginoon. Kasi iba mahirap Mahirap i-give up, mahirap gawin, mahirap sundin. Pero Lord, 50-50. Sa tingin nyo ba mag-workout yan? Kung 50% lang sa proposed plan ng Panginoon, igagawin mo. Sa tingin nyo ba, church, kung 50-50 lang ang ginawa ni Joseph na pagsunod, sa tingin nyo ba magiging maayos yung kanyang mission na pinagawa ng Panginoon sa kanya? Abay, baka mapahamak si Lord Baka si Jesus Christ mag 50-50 kasi 50-50 lang ginasunod ni Joseph sa kanya Tama mo ba? In the same way, sa atin, ganun din. Subukan natin gawin 50-50 ang plano. 50% sa iyo, Lord, 50% sa atin. Hybrid plan, Panginoon. Ang ganda ng plano mo Ginawa mong hybrid 50%, 50%. Alam mo, buwan mo maging 50-50. Tama mo ba? Okay, magtataka tayo. Kaya Lord, lagi na ako 50-50, Panginoon. Kaya pala, Lord, lagi palang disaster nightmare na nangyayari. Kasi Panginoon, 50% ang pala yung siguro. What if, gawin natin, Lord, sige, bagamat binago mo talaga yung plano ko, to the point na nawala na yung sarili ko sa plano ko, thy will be done, Panginoon, gagawin ko, susundin ko. Bagamat mahirap, bagamat embarrassing, bagamat medyo challenging, pero Lord, thy will be done. Thy will be done sa buhay. Alam niyo, buti na lang, mga kapatid, bagamat bata yung naging human parents ni Jesus Christ. Sabi ko nga, di ba si Mary in-experience? Si Joseph yung bata rin ito, kabataan din ito. Ano yung maganda sa kanilang kabataan? Marunong sumunod. Marunong magpasako. Hindi nagre-reklamo. Nakita nyo nung pagtapos magpakita ni Angel Gabriel kay Mary, sino ba ako para tumanggi? Sabi ni Mary, I'm just the Lord's servant. Sige Lord, thy will be done. Si Joseph ganun din sino ba ako para magreklamo? Ano pa ba na-achieve ko? Bakit ako makikipag-bargain pa ng plano ng Panginoon sa buhay ko? Hindi Lord, kung itong plano ng Panginoon, thy will be done. Ano sabi ni Matthew? Immediately, pagkagising ni Joseph, sinunod niya, in-execute niya agad yung plano ng ating Panginoon. Alam niyo, a lot of people, bakit nasisira ang buhay? Kasi ang nagmamaleo pa, kapatid, tayo sarili. Selfishness pa rin ang nag-govern sa buhay natin. Pero kung si Jesus Christ, yung will ng Panginoon ang paikiranin natin, ako naniniwala, bagamat mahirap, bagamat challenging, pero grabe, magkakaroon ka ng clearer purpose in life. So sana po naging maayos mga kapatid yung mga plano natin. Palagi dapat natin pa-edit yung plano natin sa plano ng ating Panginoon. Kumbaga parang, ito yung plano mo, ito sinasabi ng Bible, pagdikitin mo. Pagdikitin mo, ayan, compare and contrast. Tingnan natin kung ano yung pagkakapareho at ano yung pagkakaiba. At yung pagkakaiba, gawin natin pagkakapare-pareho nang sa gayon maayos yung ating plano. Tayo po yung tayo po manalangin. Father, once again, O Lord, thank you so much sa napakagandang halimbawa ng ginawa niyong pag-intervene, pag-interfere, Panginoon, sa plano ng isang kabataan si Joseph. Salamat din po, Lord, sa humility
sa submission, sa faith, at sa obedience na dinisplay ni Joseph. Salamat, O Lord, sa righteousness na pinakita niya. Na bagamat may karapatan siyang magalit kay Mary, na bagamat may karapatan siyang i-expose o scandalize si Mary, pero hindi na ginawa. Nanatili siyang tahimik, nanatili siyang righteous, at ipinakita, Lord, yung kanyang compassion and goodness of His character towards Mary. At salamat din, Father, dahil, Lord, truly, hindi kayo nagkamali nung pinili nyo ang young couple na ito, si Mary at si Joseph. Nawa, Panginoon, maging halimbawa at inspirasyon itong dalawang kabataan ito, Panginoon, na nagpasakop, sumunod, bagamat mahirap sa inyong plano. Na, Lord, ngayong dating na Pasko, ngayong dating, Lord, na 2025, we are praying, O Lord, na magawa namin, Panginoon, yung mga pinapagawa niyo sa amin. Nasundin nawa namin ang inyong plano para sa amin. Salamat, Father, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.